Yun, good afternoon. So, meron tayo ditong Mio M3, no? Na top overhaul. Okay. So, bakit ko nga ba siya tinap overhaul? Kasi dahil dito. Pakita natin, ha? Yan. So, nakikita nyo, malinis na, no? Yan, malinis na siya. Ito po kasi yung naging problema niya. Yan. So, naka-big thread na siya, no? Hindi ko na ho kasi magawa ng paraan to at na naubos yung thread dito dun sa unang gumawa. So natanggal pagka ano lumuluwag yung ano niya, lumuluwag yung tornilyo. So pagka kumalas yung manifold po kasi maglolo ko yung minor. So ginawa namin, sabi ko sa customer, pumayag naman siya. It's either bibili ng bago kaso mahal 4,900. Kung second hand naman, risky kasi hindi natin sigurado yung mabibilan unless makikita ko actual. So pumayag siya na i-retread siya, nagpa-retread, no? Pumunta siya dun sa machine shop, siya nagpa-retread. So sabi ko nga, kinusap ko yung machinist. Sabi ko, sir, kung hindi talaga kayang gawan ng paraan na i-rebuild, so retread na lang talaga. Kasi ang dahilan nung ano, pagka ni-rebuild, ito nga naman, may tama naman siya, may punto naman talaga. Ayan, oh, nakikita nyo to, yan. Tatamaan po kasi, pagka ni-rebuild po kasi yan, o yung lalagyan ng tornilyong malaki, tapos saka puputulan, then ibabalik sa standard, pwede po kasing tamaan yung mga, ano niya, dito kasi sa part na to, makapal. Yan, makapal siya, so, wala masyadong tatamaan dito sa may part ng, ano, cylinder head dito sa may part ng cams, o sa may spark plug. Dito po kasi sa may part ng ano ng cam gear, ito yung medyo manipis, ayan, oh. Tatamaan po kasi, so baka mabutas. So sabi ko, sige sir, kung mare-retread, kung ano yung size na available, yun na lang muna. So pumayag naman kami at nagkasundo. At maganda naman yung pagkakagawa ng machinist, ayan. Kung nakikita niyo yung butas, mas malaki na po siya, no. Ito na po yung ano, tornilyo na dati ganitong thread siya, yung 6 mm ang thread. Ngayon, nasa 8 mm na siya. Yan, mas malaki na, no? Mas malaki na yung thread niya. So, from 6 to 8 mm. So, ayan, mas malaki na. Okay, so, iwasan po natin maghihigpit ng, kung hindi natin kabisado, mas mainam po maghigpit tayo ng torque wrench. Mag-imbest tayo ng torque wrench kasi napaka-importante po sa ngayon is yung torque wrench para makuha natin yung tamang higpit. So may mga alam naman siguro yung mga mekaniko. Sa mga wala pang alam, mag-invest po kayo ng tools sa torque wrench. Meron po yung 5 Newton meter to 25 Newton meter. Tapos meron naman pong 20 Newton meter to 15 Newton meter at meron namang 50 Newton meter to 100 Newton meter. Tatlong klase po yung torque drive na pwede natin gamitin sa motorsiklo. Although pricey talaga yung gamit, ganun talaga, kailangan natin mag-invest. Para din naman sa atin yun, saka sa mga gagawin nating customer. So para maiwasan yung ganito na magre-rebuild, kasi sayang yung pyesa, at the same time may iwasan natin yung pagka-loose thread, no? Gumamit po tayo ng proper tools, mag-upgrade po tayo ng learnings, at iwasan nating pag-gastusin si customer ng ganitong kalaking gastos na hindi sana aabot sa ganito. So yan, kailangan ko na tuloy ibutasin pati to. Doble ingat lang po kayo pang magbubutas kayo nitong ano niya, itong spacer niya na parang plastic. Makunat po yan. So nadisgrasya ko po yung isa. Ito, pakita ko. Ayan. So nabali ko po yung isa niya, yung luma. Ayan, buti meron siyang biniling bago kasi sabi ko nga, sir, kung ano, bilhin na lang kasi nga just in case na maputol ko. Tulad niya, nabali ko. So hindi ko naman kagustuhan, kaso sa tagal na rin siguro ng unit, no? Malutong talaga tong plastic na to. Yan, no? Nagkaroon ng crack. So hindi ko na ginamit. At buti yung bago, yun, umubra. Yan, umubra yung bago. Nalakihan ko yung butas kasi kailangan para may pasok ko yung tornilyo, no? Yun lang, konting ano lang tayo sa mga customer natin, no? Magmalasakit tayo kasi kawawa naman. What if kung hindi kaya ng retread o kung marami nang na loose thread, sayang naman yung pyesa, di ba? Imbis na buo pa, magagamit pa,
bibili tuloy ng bago. So ito, nagawa ng paraan. Reminders lang doon sa mga hindi naman ako perfectong mekaniko eh. Syempre nagkakamali rin ako. Pero yung sa akin, hindi ako nakadisgrasya nito ha. Yung una pong gumawa, yung una nag-overhaul sa kanya last year. So ako po yung gumawa ngayon kasi nga sabi ni sir yun nga raw lagi namamatayan. So napansin ko nga lost thread yung tornilyo rito sa manifold. So umaangat, pag umangat po kasi ang gumalaw, magmi-miss miscalculation na ng hangin sa kanang gasolina. Hindi niya na mabibigay na maayos pag gumalaw tong manifold na to. Yan, yung pinagkakabitan ng ating throttle body. Pag nag-loose yan dito sa ibabaw, sigurado hindi na inaandar o mamamatayan kayo. Napakadelikado po nun. So iwasan po natin yung ganon. At saka napansin ko nga yung valve seal is peke yung kinabit. Ito po yung original. Yan. Pag bibili po kayo, make sure lang po genuine sa Yamaha mismo or sa mga legit na mabibili ng Yamaha parts Ganito po yung original ng M3. Yan. Wala pong parang goma na Ito, tignan nyo ha. Pakita ko yung fake. Yung fake na kinabit sa kanya. Malaki yung pagkakaiba. Yan, ito yung peke. Yan. So, peke So, para sa akin peke kasi wala pa isang taon, wasak na eh. Ito yung original. Kung titingnan niyo yung difference, malayo. Bakit? Wala po siyang katulad nung isa. Yung parang may ayan laglag pa. Yung parang ganyan. Wala pong ganyan Yan. So, sa MIUI or yung M3, yan po yung original na pyesa. Ganito po. Okay? Tapos, yan yung screenshot nyo na lang. Okay? Tapos, yung ganito nyo rin, peke rin yung kinabit. So, paano ko nasabing peke? Naglulusaw po yung parang silver coat nya. Hindi po original. Ayan. Yan, naglulusaw. So, natatanggal ng kusa. Wala pa isang taon, Nagbibitak yung parang, ewan ko, yung coating nya. Bakit ganyan, Nagbibitak. Yun, Ba? Nagbibitak. Hindi naman dapat nagbibitak ng ganyan yan. Kung original, hindi po ganyan. Okay? So, use genuine po. Kung sakasakaling maggagawa kayo ng mga motor, lalo na pag makina, gamit po tayo ng genuine. Ayan. Genuine Yamaha. So, humanap lang po kayo ng legit na mabibilhan para maiwasan po yung aberya at disgrasya. Lalo na sa mga gantong motor. Then, ganito rin. Ito naman yung sa fuel injector nya kasi kinakalawang na. So, papalitan ko na rin. So, yun lang po at konting lang konting tip lang. Then ko na to, i-assemble ko na, then bubuin ko na. Mamaya papakita ko kung working na siya at good na ba siya. Okay, abangan nyo lang po. Okay. So, yun. Lawan natin. Nakikabit ko na. Ayan Yan. So, yun, nakakabit na siya. Okay na rin. At yan. Check natin sa kabila. Yun Hindi lang masyadong kita pero yan. Nakakabit na. Maayos na siya. Hindi na siya yung malug-alog. Pagka testingin nyo kasi yan. Palagin nyo ng left and right, up and down. Dapat hindi yan gagalaw, Walang galaw dapat yung manifold na yan. Kasi pag gumalaw yan ng konti, sigurado magkakaroon kayo ng problema sa makina. So, yan. It's either mamamatay o unstable yung minor. So, yan. Doble ingat po sa mga gagawa ng sa mga magbabalik ng tornilyo. Yung pagbabalik, malambot lang po kasi ito. So, dapat gumamit na lang kayo ng torque wrench. Kung wala, slight lang. Pag naramdaman yung bumigat na, tapos na lang, mga 40 degree o 30 degree, maglalak na yan. Hindi na kailangan masyadong i-squeeze pa kasi pagka nasira, ayan, ganyan mangyayari sa inyo. So, rebuild, retread. So, ito, retread. It's either rebuild o retread, makalin doon. So, yung option ko na lang dito is retread na talaga. Yan, oversize ang tawag dyan. Pina-oversize, Pag nasira pa yan, wala na. Palit cylinder head na yan. Okay, so, testingin natin. Ito yung motor nya. Yan, on. Naka, Honeywell. Hold brake. Sabay start. Yun, one click. Okay, tahimik na. At yan. Tingnan natin ibirit. Birit natin.
natin. Yun, gumagana yung kanyang neutral. Ay, yung neutral yung hindi pala neutral yun. Gumagana yung kanyang eco mode yun ha, eco mode. Pagka nag-green yung neutral dito, eco mode. Yan. Eco mode ang tawag doon. Ayun, oh. Yan. O, pag nagpreno, dapat hindi mamamatay yung makina. Ganyan dapat. Okay? O. So, yan. Test drive ko na lang to. Then, good to go na to kay sir. Pwede na niya makuha ito mamaya. Okay? So, hindi po ako nakadisgrasya niyan ha. Iba po ang nakadisgrasya. So, ginawan ko lang ng paraan yan dati. Kasi nga, hirap siyang mag-start. So, nagawa naman ng paraan. Nga lang, katagalan, nung sabi ko sa kanya, wala nang ibang paraan kasi for rebuild or retread na yung kanyang cylinder head para doon sa kabitan ng manifold. So ayan, finish na at yun lang at tapos na yung M3. So to God be the glory at meron pa tayong susunod na customer bukas. Alright, so maraming salamat po at keep on watching. So kung gusto nyo matuto, gusto nyo makakuha ng mga tips, yan, load lang po kayo and subscribe. Okay, maraming salamat po.